are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Sa makabagong panahon natin ngayon, kung saan ang teknolohiya ay lumalago, ang kaalaman ay lalo't lalo pang naging komplikado, ang tanong, lalo bang nagiging masunurin ang mga tao sa mga batas? Oo, siguro sumusunod sa batas ng tao dahil sa takot na maparusahan, pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kautusan ng Diyos? Paano ba natin ituturing ang kautusan ng Diyos? Handa ba nating sundin ito? Ang atin pong mga talakayan ngayon ay nakatuon sa mga bagay ng mga katanungan ito at ang Biblia mismo ang sasagot at ang mga paniniwala ng ating Panginoong Hesus. Dito lamang sa programang What Jesus Believes. Ayan, kasama po natin si Pastor Gato samantalang pag-uusapan po natin ang topic natin na may kinalaman sa kautusan. Pastor. Salamat, Pastor Brian. Kumusta po muli kayo? Kayong pong mga sumusubaybay ng palatuntunan ng What Jesus Believes. Kahit manawari nasa mabuti kayong kalagayan at pinagpapala ng patuloy ng ating mahal na Diyos. Pastor Bry, binabati ko nga po pala ang mga kapatiran po natin nasa ibayang dagat. Diyan po sa ating pong mga kaanib sa iglesia po ng Mount Zion Seventh-day Adventist Church sa Canada. Kumusta po kayong lahat diyan? Marami din po nagchat-chat sa akin, nanonood ng Hope Channel sa Saudi Arabia. Marami sa kanila may mga tanong din. Pastor, bago po tayo magpasimula sa napakalalim na atin pong pag-uusapan, nais ko po na imbitahan ang bawat isa sa atin na manalangin. Tayo po, Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon po namin banal. Kami po ngayon ay lubos na nagpapasakop sa inyo. Alam po namin na ang inyong mga salita lamang ang nakapagpapahayag ng katotohanan. Samahan niyo po kami, Panginoon. Maunawaan namin lubos ito sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor, may binabanggit pong 10 utos. Ano po ba ang laman nito at saan po ba ito natatagpuan? Pastor Bry, dito sa banal na kasulatan, sa Exodo Kapitulo 20, ang talatay 1 hanggang 17, dito naitala ang 10 utos ng ating mahal na Diyos. At ito'y nahati sa 2 bahagi. Ang una, ikalawa, ikatlo, ikaapat na utos, ito'y patungkol sa pag-ibig natin
sa ating mahal na Diyos. Ang ikalima, ika-anim, hanggang ika-sampu na, ito'y 6 na mga kautusan na napapatungkol sa pag-ibig natin sa tao, sa ating kapwa. So ano po ba ang benefit o pakinabang natin, Pastor, kung susundin natin ang kautusan? Bago, Pastor Brian, natin sagutin yung tanong na yan, maganda rin na may detalye natin kung ano yung mga utos na ito. Sa isang saglit lang, Mabilis na paraan lang. Una sa lahat, yung unang 4 na utos, ang sabi ng Biblia sa Exodo 20, ang talata ay 2. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Sabi ng Panginoon Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa aking harapan. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis, man ang anumang anyo na nasa itaas, sa langit o nasa ibaba, sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. At alalahanin mo ang araw Sabat upang ipangilin. So yun yung unang 4. Yung ang unang 4 na utos na para sa Diyos. At yung ating pag-ibig naman para sa tao, magpapasimula ito sa Exodo 20, talatay 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, at huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At ang kahuli-hulihan, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa o huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Ito ang 10 utos na napapaloob sa Exodo Kapitulo 20, ang talatay 1 hanggang 17. Sa makatuwid, alinman sa mga utos na ito, ito'y dadalhin tayo sa isang panatag na pamumuhay. At batay naman doon sa iyong tanong kanina, Pastor Brian, narito ang pakinabang. Ayon sa sinabi ng Diyos sa mga awit, ang talatay 19, magpapasimula tayo sa talatang 7. Ganito ang sabi, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Unang-una sa lahat, gusto kong ipapansin sa ating mga taga-subaybay na wala tayong pwedeng makitang anumang mga kamalian sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Hindi natin po pwedeng tuligsayin at hindi tayo po pwedeng magbigay ng anumang mga komento, negatibong komento, dahilan ang unang-unang ipinararating sa atin ng ating mahal na Diyos, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Pangalawa, nagsasauli ito ng kaluluwa. Ito'y tuntunin ng Panginoon na sinasabing matuwid. At ang sabi din ng talata, nagpapagalak sa puso, at ito'y utos ng Panginoon na tinawag din ng mga utos na pawang may kadalisayan at nagpapaliwanag ng mga mata. At marami pang mga bagay ang binabanggit sa Kapitulo 19 ng mga awit. Sa makatuwid, Pastor Brian, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, hindi po pwedeng magkaroon ng anumang kapintasan sapagkat ito'y nagre-reflect kung anong klase ang Diyos na ating pinaniniwalaan at sinasamba. Marami po, Pastor, ang nagsasabi na yung kautusan, hindi na kailangan. Kumbaga parang ang tanong nila, Pastor, bakit? Kasi kung kaya may kasalanan, kaya nakakasala tayo kasi may utos ano po ba, kasalanan po ba ng Diyos yung kasalanan ng tao dahil sa kanyang kautusan? Magandang katanungan niyan, Pastor Brian. At kayo pong mga sumusubaybay, inyo pong pakinggan ito hong mga sunod-sunod na mga talata para maintindihan po ninyo kung gaano kahalaga tayo na dapat sumunod sa kautusan ng Panginoon. Dito po sa Aklat ng Roma, ang kapitulo ho ay 7, ang talata ay 7. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapwat hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan. So, ang ibig sabihin, Pastor Brian, ang kautusan ay tagapagpakilala ng ating mga kasalanan. Para bagang salamin. Pag humarap ka sa salamin, makikita mo ang iyong kalagayan. Kung ikaw ba'y merong dumi o dungis sa iyong mukha,
At madidetermine mo na kapag ikaw ay merong dungis sa iyong mukha, ituturo ka kung saan ka dapat maghugas at alisin yung mga duming yun. Ang sabi kasi ni Pablo, kung ipagpapatuloy pa natin yung talata, hindi ko sana nakilala ang kasakiman kundi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. So ibig sabihin, salamin siya, tagapagpakilala kung anong dungis at kasalanan mayroon ang isang tao. Pastor, ano po ang nagmo-motivate sa isang Kristiyano? Bakit po siya susunod sa kautusan? Sa Biblia, Pastor Bry, ay merong isang napakagandang talata na ating bubuksan sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, talatay 15. Basahin mo nga kapatid na Brian. Sabi po sa 14:15 ng Juan, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, ang magiging dahilan o subukan ng pagtupad ay walang iba kundi ang pag-ibig natin sa Panginoon Diyos. So, hindi dahil sa napipilitan tayo, Pastor, kaya tayo sumusunod. At hindi sa kung anumang pakinabang. Pastor, sa kabilang banda, marami pong mga Kristiyano na hindi naman tumutupad sa kautusan ng Panginoon. Ano po ang turing ng Panginoon dito, Pastor? Ito po ang sabi, Pastor Brian, sa unang 1:2-4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So, Sa makatuwid, yung mga taong gayon ay mga nagpapanggap. Bagamat sinasabi nila sa kanilang mga bibig na mahal nila ang tagapagligtas na si Jesucristo, mahal nila ang Diyos. Pero sa kabila ng kanilang mga salitang binabanggit na mahal nila ang Diyos at hindi naman sila tumutupad ng kanyang mga utos, ay mga sinungaling. Pastor, hindi po ba sapat na sumampalataya na lamang? Ang pananampalataya ay mabuti sapagkat diyan nasusubok kung tayo ngay sa Diyos o hindi. Subalit ang pananampalataya ay kinakailangan ipakita ang mga gawa. Kaya nga pagka tayo sumampalataya sa Panginoon ay kinakailangan may kaakibat na gawa. Bunga ng ating pakikipagrelasyon sa Panginoon ay papailalim tayo sa Kanyang kapangyarihan. Kaya nga tayo ay magiging masunurin Sa Kanya. sa ating Panginoon Jesus. Yeah. Ito po, Pastor, ay nangangailangan pala ng gawa. So ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol dito, Pastor? Pastor Brian, dito sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 2, ang talatay 18, batay sa iyong tanong, ang wika, oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa magitan ng aking mga gawa, ay ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Sa makatuwid, hindi lamang dapat makita yung pananampalataya. Ang ebidensya na ikaw ay may pananampalataya ay yung gawa. Sapagkat ang sabi dito sa Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. So kahit pala demonyo, Pastor, may pananampalataya. Kaya niyang sumampalataya. Pero ang importante na makita ng Diyos sa atin ay yung ebidensya ng ating pagsampalataya sa Kanya. So yung palang pagtupad sa kautusan, Pastor, hindi naman pala legalismo ito, no? Ito'y kalooban ng Panginoon. At ebidensya Kaya, ng pananampalataya. at dito sa Aklat ng Roma 3:31, niwawalan kaya nating kabuluhan ng kautusan sa magitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Sa makatuwid, mahalaga na tayo ay kakitaan ng ebidensya ng pagtupad, gayong tayo nananampalataya sa ating Panginoon Diyos. So ibig sabihin, ang pagpapatibay ng pananampalataya ay yung pagtupad natin sa kautusan. Okay. At sa Mateo 5:17, ganito ang sinasabi ng Panginoon doon sa mga nag-iisip na winawalang halaga at kabuluhan ng kautusan ng ating mahal na Diyos. Napakaganda nito, Pastor. Ang sabi niya, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo,
hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang para ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Kaya't ang sino mang sumuway sa kaliit-liitan ng mga utos na ito at ituro ang mga gayon sa mga tao, tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Ano pong ibig sabihin nito, Pastor? Itong mga bagay na ito ay sinalita ng Panginoon nung siya'y narito sa lupa. At ipinakilala ang kahalagaan ng pagtupad ng kautusan at ang kahalagaan ng nangasusulat ng mga alituntunin ng Diyos na ibinigay sa tao. Ang sabi doon sa unang talata na binigkas mo, Pastor Brian, na isipin man lang natin ay huwag. Yung kayang ituro pa natin. At ang pinakamasaklap, yung lapastanganin natin ang kautusan ng Diyos. Kaya nga't marami nagsasabi sa kapanahonan ito, wala nang 10 utos. Pero pagka ikaw naman ay pumatay, saan ang punta mo? Sa kulungan. Sa kulungan pa rin. Diba? Kaya logically speaking, hindi nawawalan ng kabuluhan ng kautusan at hindi ito dapat itanggi ng sinuman. Meron pang dapat na ang tao'y sundin sa harap ng ating mahal na Panginoon Diyos. At ang sabi nga mangawala ang langit at ang lupa. Ang tanong nangawala na ba ang langit at ang lupa? Nandiyan pa naman Pero kahit mawala yan, sa tuldok at kudlit ay walang mawawala. So, ibig sabihin, pinapangalagahan ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Jesus, ang dignidad ng kautusan na ipinagkaloob sa tao. Pastor, ang tunay po bang iglesia o yung tinatawag nating banal na iglesia, paano po natin makikilala ang tunay na iglesia sa pamamagitan nitong kaisipan ng kautusan? Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo'y 14, ang talata'y 12. Ito kasing Apokalipsis ay dapat din maintindihan ng ating mga sumusubaybay. Ang talata ay nagpapahayag ng isang pananaw sa hinaharap. Isang senaryo na tatawagin ang mga taong nagtiis at mga banal. Kaya nga ganito ang wika. Narito ang pagtityaga ng mga banal. Tinawag silang mga banal na may katiyagaan kasi sa pagsisikap na lalong mapabuti ang relasyon niya sa Panginoon Diyos at ang kanyang pananampalataya ay magbubunga ng mga gawa. At ang wika narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So nabanggit doon yung mga tinuring ng mga banal ay yung mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Tatandaan natin. Dalawa yun. Yeah. Sa bagong langit at bagong lupa, walang pasaway, walang suwail, walang lumalabag, lahat masunurin. At ang lahat ng mga tao ay pumapa sa ilalim sa kapangyarihan ng Diyos. At sila'y mga mapagpakumbaba ang kanilang kabuhayan. Ayan, marami po tayong natutunan. Mga minamahal, napakahalaga po pala ng kautusan. Ito pala ay tagapagturo natin. Ito ay dapat gawin na may pagmamahal at pag-ibig sa ating Panginoon. At huwag nating ituring, hindi ba dapat pala natin ituring ito, Pastor, na lipas na? Ito'y pagpapakita ng ating pananampalataya. Pastor, ano po ang masasabi ninyo tungkol sa ating pong mga minamahal na mga kapatid na nag-iisip na ito ay lipas na, hindi na dapat sundin at isang legalismong paraan ng pananampalataya? Ayon dito sa aklat ng Mateo, dito po sa 7, ang talata 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Ginamit ko ang talatang ito batay sa tinanong mo para mabigyan ng linaw sa mga taong nag-iisip na sabi nila lipas na at wala man lang pakundangan kung pag sila ay sa paraan ng pagtupad, walang pakundangan na sila ay mga labagista, kumbaga sa terminong Tagalog na ginagamit.
Pero dito ang sabi ng banal na kasulatan lumipas man ang langit at ang lupa, isang kudlit ay walang mawawala sa aking kautusan. At dito yung mga nagsasabing sila sa Panginoon at ang wika ay hindi sila papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap ng buong kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya napaka-delikado sa mga taong sinasabing sila'y mananampalataya at punong-puno ng pag-ibig sa Diyos, pero sa pagtupad nagkukulang sila. At yun naman ang ebidensya ng pananampalataya dapat sa Panginoon, sila ay, ang wika sa talatang ito, hindi sila magsisipagmana din ng kaharian ng ating mahal na Diyos. Nabanggit nyo kanina, Pastor, yung gumaganap ng kalooban ng ating Amang nasa langit. Ano po ba ang kalooban ng Amang nasa langit? Pero bago po ninyo sagutin yan, ilang paalala po mula sa mga patotoo ng ating mga kapatid? Mahalaga yung mga batas kasi sila yung nag-guide sa mga tao kung papaano mamuhay ng tama para meron tayong peace and order. At saka mahalaga itong sundin ng mga tao para merong kaayusan. At the same time, yung batas ng Diyos. Sa ating mga Kristiyano, alam natin na yung batas ng Diyos, ito yung kanyang character. No? Ito yung picture of love ng Panginoon sa atin. Kaya yung binigay niya sa atin para pag sinunod natin, mararamdaman natin, ano ba yung love ni God? Ito pala ang gusto sa akin ni God, mamuhay. Yung sumunod sa batas na to, mararanasan ko yung orderly na buhay din. Mapanatag, hindi ako nag-aalala, kasi maganda yung relasyon ko sa kapwa-tao at saka yung relasyon ko sa Diyos. So ito ang kahalagan ng pagsunod natin sa batas ng Diyos ay dahil sa mahal natin, nasumpungan natin ang kabutihan ng Diyos sa atin, natural, na kapag nasumpungan natin yung kabutihan ng Diyos sa atin, tayo susunod sa Kanya. So yung pagsunod natin sa kautusan ng Diyos ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Yung pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos ay nagpapakita hindi para tayo mapalayo sa Kanya. Yung pagsunod natin sa Kanya ay maglalapit sa atin upang tayo sumunod sa malalim na pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos. Napakahalaga nga ma'am, napakahalaga nga po ng pagsunod ko sa ating batas. Dahil po, unang-una po sa trabaho ko, kung hindi po nasunod sa batas na yan, edi baka sakaling kapahamakan po ang ating mangyari. Kaya po ako nasunod. Napakahalaga po yan sa buhay ng isang tao. Pag sumunod ka sa batas ng Diyos, ikaw rin ang magdadala noon, yung sarili mo, yung kinabukasan ng sarili mo. Ayan, sa pagbabalik po natin, napakaganda nung iniwan natin tanong kanina. Pastor, nabanggit nyo na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon maliligtas, kundi yun lamang tumutupad ng kalooban ng ating Amang nasa langit. Ano po ba ang kalooban ng ating Amang nasa langit? Pastor Brian, dito po sa aklat ng mga awit, ang Kapitulo 40, ang talata 8, ganito ang sinasabi, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Sa makatuwid, walang ibang hinangad at kalooban ng Panginoon Diyos hinggil sa pagtupad natin sa Kanyang mga ipinag-uutos sa atin, kundi yung may sa puso natin ang lahat ng ating ginagawa, katulad ng mga pahayag ni Haring David. Sa makatuwid, ang mga taong nag-aakalang sila'y sa Panginoon at binabaliwala ang mga kautusan ng Panginoon, ay hindi nakalulugod yon sa harap ng ating Panginoon. At hindi rin nila ginaganap ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, Pastor. Kaya nga merong isang tagpo sa buhay ng ating Panginoon Jesus na nung sila'y pumapasok doon sa kasalan, piling ng kasalan, sabi, hindi ko kayo nakikilala. At marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, hindi baga kami nagsipaggawa ng mabuti. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Pero sasabihin ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Sa makatuwid, maraming mga tao, sadyang ang bukang bibig ay Panginoon, meron din naman silang pagsamba, meron din silang relihiyon, pero ang pinakamasakit doon, tinatanggi nila ang pagtupad sa mga kautusan ng ating Panginoon at hindi na nila ito itinuturo sa mga tao. At ang isa pa na napaka
delikado doon ay yung lapastanganin nila na ituturo yung ibang mga aral na wala naman doon sa aral ni Kristo. Kaya nga po, Pastor, ibig sabihin, ayaw talaga ng Panginoon kumbaga magkasala tayo. At ang pagkakasala ay yung paglabag natin sa kautusan. Pastor, mga huling salita sa ating pong mga tagapanood, ano po ba ang masasabi ninyo tungkol sa pagtupad sa kautusan? Napakaganda na i-address natin ang kailangan ng ating mga taga-subaybay. Bagamat sila'y marami ng nalaman hinggil sa mga itinuro ng ating Panginoon Kristo at mga aral din na pinaniwala ng ating Panginoon Kristo sa programang ito. Kaibigan, narito po ang mga huling talata na akin pong bubuklatin sa inyo. Ito po'y matatagpuan sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatay 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng mga bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaibigan, ikaw na nakikinig ng palatuntunan ito, marahil sa mga pag-aaral na ito'y nabuksan ng iyong isipan na napakahalaga pala ang sumunod. Ang sabi sa aklat ng Ecclesiastes, ng lahat ng bagay ay merong hangganan at merong pagsisiyasat. Maging ito'y mga gawang kubli o mga gawang mabuti, ang gagawin ng Diyos ay dadalhin lahat sa kahatulan. Mga kaibigan, napakaraming mga taong pasaway, suwail, mga nilalapastangan ng batas ng Diyos. Ikaw na nakikinig ngayon ay maaring isa ka doon sa mga gustong sumunod sa Panginoon. Kahimanawari ay kayo pong mga sumusubaybay ng palatuntunan ito ay madamanin ninyo ang kahalagaan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. At kinakailangan may pakita natin ang ebidensya ng ating pananampalataya at motibo ng pagsunod at yan ay walang iba kundi ang pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos. Napakaganda pong konklusyon, Pastor Rono. At napakaganda din pong kaisipan ng bawat isa sa atin. Isang pribilehiyo sa henerasyong ito na bagaman napakalaki ng pagsubok, napakadilim ng buong mundo, ay pwede tayo magliwanag sa pamamagitan ng pagtupad natin sa utos at makita ng mga tao na talagang tayo gumaganap sa kalooban ng ating Ama. Bilang motivation sa bawat isa sa atin, pakinggan po ninyo ang mga awitin na ito na bubuhay ng ating pagmamahal at pag-ibig sa ating Panginoon.
despise, forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Everything to God in Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awitin. Pastor, panalangin po natin sila. Tayo po yung manalangin. Mapagmahal po naming Diyos. Sa maraming pagkakataon, ang inyong mga salitay na papahayag sa pagitan ng telebisyon, inihiling po namin ng lahat ng aming sumusubaybay ay kanila na pag-aaralan ng mga paksang aming tinatalakay. Pagpalain po ninyo ang maraming mga tao ngayon. Amen. Na walang pakundangan, nilalapastangan ng inyong mga kautusan. Naway makapag-isip-isip po sila. At ang mga sumaybaybay ng programang ito, naway makasunod din sa inyong mga panuntunan, mga kautusan na inyo pong gustong makita na sinusunod po namin sa magitan ng aming pag-ibig at pananampalataya sa inyo. Inyo ang pagpalay ng lahat ng nakapakinig, nanood ng palatuntunan ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor. At maraming salamat din po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programang ito. Sana po makita natin na kung ang ating Panginoon Kristo mismo ay sumunod sa kautusan at nagsabi na ang kautusan ay hindi lilipas at kung ito ang kanyang paniniwala at ikaw naman ay naniniwala sa kanya, hindi din dapat na sundin mo rin ang kanyang mga utos. Hanggang sa muli sa programang What Jesus Believes. IS Online Christian education at your fingertips. We all have needs, and we don't stop until we find the solution. Are you like Shauna? She is a health worker in a remote town, but she wants to earn a public health degree that will further equip her to serve the people. How can she study? For various reasons, you may be like Shauna, and the good news is the solution is now here. IS Online can give you the graduate education you need anytime and anywhere you are in the world for as long as you can connect to the internet. And IS Online is not an ordinary online graduate school. Here's what you get when you study through IS Online: academic quality, flexible student-centered classes, global perspective, faith presence, contextualized learning experiences, service-oriented program. So, what are you waiting for? Apply now to IS Online and make your dream of graduate degree a reality. Choose from 13 fully online programs in the fields of business, education, public health, and religion. With IS Online, you can now experience affordable and quality Christian education. Experience IS. Experience success.
Hello friends, we're here in the Philippines overlooking the Taal volcano and lake, which is one of the most interesting pieces of geography in the whole world. For one thing, this great caldera was once the biggest volcano in the world, and now it holds a lake that holds another volcano that has another little lake in it that has another little island in it. This volcano has erupted 6 times in a major way since the 1500s. And even in 1911, there was an eruption where over 1,300 people died, killed by the smoke and the ash that covered the community. There were tsunamis that came from the lake and destroyed the villages that surrounded the borders of the lake. In fact, this is one of the most carefully monitored seismic places in the Philippines. This volcano is being watched all the time. And they've noticed as of 2006 that it appears that the water temperatures are going up. There's increased seismic activity. In other words, they know that this volcano is a ticking time bomb prepared to blow. And it's very interesting because this place is a place of great seismic activity, but in spite of the fact that volcanologists know this is going to blow again someday, it is a popular tourist destination. They're fighting for the real estate, they're building like mad, and sit on the edge of disaster. It makes us think about how God has given us so many warnings in His Word that the world is going to end, that Jesus is going to come, that the heavens will dissolve with a great noise and the elements will melt with fervent heat. Seeing then that all these things will be dissolved, what kind of people should we be in all holy conversation and godliness? Friends, are you becoming distracted with the tranquil views of the world, or are you preparing for the next world? Are you getting ready for the Big Bang? I love traveling around the world and observing the different customs people have and the way that they greet. Of course, much of the Western world, they shake hands, but they have a unique custom in the Philippines that you really only find there to the same degree. When you meet someone and you like them, you show your love by taking a picture. I'm standing online to have a picture with Pastor Doug. Pastor Doug! They got families and they feel like it just is part of a relationship. When you snap a picture with someone, you become an eternal friend every time they look at the picture. And the family has friends, and they need to be in the picture too. You know, they don't want to hurt anybody's feelings and make them feel left out. And so everybody's included in the picture. So we're even going to take a picture of the whole country of the Philippines to make sure we don't leave anybody out. Gotta fix my smiley mustache. Calisthenics. And if you really love them, you take another picture. And another. Play again. 1, 2. Pastor, one more picture, Pastor. One more picture. And I really knew they loved me when then they said, could we have one more?
just as I was stepping on the plane. I'm serious.